Okay, magandang araw mga kananay. Tayo na naman ngayon ay mag-uusap at magtatalakan. Tatalakan no? At tatalakayin natin ngayon mga kaibigan ang kaganapan sa flood control. Lalong-lalo na mga kaibigan ang mga hearing na ginagawa. Kahapon kung ang hearing mga kananay ay nasa Senado, at kumanta nga ang Diskaya, 'di ba? Kahapon marami siyang nabanggit na mga pangalan ng mga kongresista na nabigyan ng mga iilang porsyento ng mga project na sa flood control, 'di ba mga kananay? Tapos ngayon kahapon ang hearing, ang sinabi ng mga Diskaya, mga kananay, ay ang mga pangalan ng mga congressman na nabigyan ng kanilang mga porsyento. So, nandun yung Diskaya mag-asawa, nandun yung iba pang mga nanghiram ng mga tawag dito, nanghiram ng mga lisensya, katulad ng lisensya ni Arevalo na hiniram nung Sally. Ang Sally pinagamit doon sa mga engineers, kaya nagkaroon ng mga flood control project sa Bulacan na naging ghost project naman ang kinalabasan. So ngayon, wala siyang binabanggit na pangalan kahapon itong Bryce, mga kananay. Wala siyang binanggit na pangalan. Kumbaga, tatamimi siya, hindi siya nagsalita. Ngayon, dahil sa kanyang pagsisinungaling, dahil itong tao nga ito mga kananay at ang kanyang bossing ay mahilig sa casino, mahilig sa mga luxury cars, mga watches, oo nga naman. Ang sweldo mo na wala pang 100,000 kada buwan, pero meron kang milyong-milyong halaga na mga luxury cars. Meron kang milyong-milyong halaga na itinatalo mo sa casino. Ayon sa kanyang mga sinasabi ng mga nag-imbestiga kahapon. Wala siyang, ang sweldo niya wala pang 100,000. Pero nakakabili siya, mga kananay, ng mamahaling sasakyan. Think about it. Saan siya kumuha ng pinambili niya ng mga sasakyang mamahalin at yung isa ipinangalan niya pa sa kanyang asawa at may mga sasakyan, may mga motor pa siya na mga Ducati na mga milyon din ang halaga. Isipin natin mga kananay, saan siya galing ng ganong klaseng salapi na hindi pa naman siguro siya matagal na nanungkul, kahit pa siguro 10 taon siyang nanunungkulan sa gobyerno, sa pamamagitan ng DPWH na yan, hindi ka makakabili ng ganong kamahal na mga sasakyan. Tama ba? Tama. Tama talaga. Pero, eto na mga kababayan. Ang sinasabi niya rin kahapon, kapag dinadala raw ni Sally ang bayad sa kanila galing sa gobyerno, siyempre nanalo yung kontrata nila, di ba? Nanalo sila bilang bidders. So, nakuha nila yung project. Natural, si government magbibigay yan ng ilang porsyentong paunang bayad. So, nakuha niya, itong Sally naman, dinadala daw niya sa opisina nitong Bryce. Ngayon, sabi ng Bryce kahapon mga kananay, ang pera daw na yon, inilalagay lang daw sa box ng noodles at hindi raw niya binubuksan. Kaya hindi niya alam kung magkano yung laman ng box ng pera. Pansinin niyo, hindi raw niya binubuksan yung perang yun na dinadala sa kanyang opisina na naka-box. Maraming box daw yun. So meaning, dito pa lang mga kananay, hindi niya binuksan, ha, tandaan nyo, hindi niya binubuksan daw, sabi niya. So ngayon mga kananay, dito na tayo ngayon papasok. Ngayon, iniimbestigahan siya, o balik tayo, kahapon kasi dahil sa pagsisinungaling din niya, na cite in contempt siya ni Jinggoy. At inusugan naman ni Chairman Marcoleta. Kahapon lang yon. Siguro, nakalabas na rin siya kanina.
Ngayon, nasa HOR siya sa House of Representatives, itong Bryce na to. At iniimbestigahan siya doon. So ngayon mga kananay, kung sinabi niya kahapon, hindi niya binubuksan yung laman ng mga box na may lamang pera, pero ngayon sa Kongreso, nakita doon, pinicturan daw niya ang pera. Meaning, inilabas yung pera doon sa box. Pansinin yung kasinungalingan ng taong ito ha. Hindi raw niya binubuksan yung box na yon na dinadala sa opisina niya, pero ngayon sa investigasyon sa Kongreso, binuksan niya na at pinipicturan niya pa. Mantakin mo ang kasinungalingan ng taong ito, 'di ba? No, mga kananay? Pinicturan daw niya para kasi ngayon lang daw siya nakakita ng ganung karaming salapi. Kaya niya pinicturan ang pera. At nandun din yung bossing niya na si Alcantara. Ganun, ngayon lang daw siya nakakita ng ganung karaming limpak-limpak na salapi. Ngayon ka lang nakakita. Samantala, sinabi mo kahapon, nanalo kayo ng 100 million sa casino, 150 million sa casino. Hindi ba katapat ng perang pinicturan mo, yung milyong-milyong na ipatalo mo sa sugal? At milyon-milyong halaga ng luxury car mo? Tapos ngayon, mga kananay, binanggit niya pa. Kaya daw, sabi pa niya sa HOR ngayon, wag nyo na po akong ibalik sa Senate. Sabi niya, wag daw siyang ibalik sa Senado. Kasi daw, baka daw hindi raw niya alam anong mangyayari sa buhay niya. Kaya humihingi siya ngayon ng protection sa Kongreso. Kasi binabanggit niya dito na yung mga perang yun, kasi nakadivide yung mga pera na pinicturan niya eh. Ngayon, ibinabanggit niya mga kananay, si Jinggoy at si Joel Villanueva. Kasab doon yata niya ibinibigay yung perang yung pinipicturan niya. Kundi ba naman sinungaling itong taong ito, kahapon hindi pinicturan, hindi binuksan yung box, at hindi niya alam. Pero ngayon, at sinasabi niya sa HOR, pinicturan niya dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong karaming salapi. Grabe ang kasinungalingan. Ano ang punto natin dito mga kananay? May pinoproteksyonan din siyang pangalan sa Kongreso. At alam na natin yun kung sinong pinoproteksyonan niya. Kumbaga kahapon na hearing sa Senado, ang sinasabi ng mga diskaya, ang mga pangalang na matataas na nandun sa Kongreso, marahil ito din yung gusto niyang proteksyonan. O, diba mga kananay? Do you think mga kananay, makakaalpas siya sa ganyang klaseng ginagawa niya? Ikaw na nagpapatalo sa sugal, ikaw na nagmamay-ari ng mga mahaling mga sasakyan at mga motor, and yet ang sweldo mo wala pang 100,000 piso. 'Di ba? Kung hindi ka ba naman tinamaan ng magaling. O, diba mga kananay? So, yun lang ang aking i-share sa inyo. At bahala at patuloy natin panoorin ng mga hearing at huwag natin hayaan na mabaliwala ang pinaghirapan ni Marcoleta na pag-imbestiga sa mga magnanakaw sa ating lipunan. At yun lang. Bye-bye mga kananay. God bless you all.